Ah, Regarding pala dun sa inyong grades, so hindi ko pa kayo nare-replyan since na-corrupt yung aking drive at nagba-back to zero ako na mag-compute. So, pakihintayin na lamang po ang inyong grado sa portal since hanggang 27 po yung deadline ng pag-encode. So, pakihintay na lamang po doon. At kung sakaling may mga reklamo, sa akin po muna magtungo. So, wag na muna kayong pumunta sa nakatataas. So, kung may reklamo kayo sa inyong midterm grade, sa akin na po muna nang sa ganun ay maipaliwanag ko kung bakit. So, kasi may mga nauna na akong na-encodean. So, may mga cases na ganun. At pakatatandaan po na uh, marami po tayong pinagbabasehan sa inyong grado. So, wag lang po kayong mag-rely, wag niyo pong sabihin na, ma'am, araw-araw naman po akong pumapasok, lagi naman po akong pumapasok sa inyong virtual class, nakapagpasa po ako ng mga gawain, nakapag-take po ako ng pagsusulit. Medyo okay naman yung exam ko. So, tignan niyo po muna kung matataas po ba yung mga scores ninyo sa mga gawain o pagsusulit bago kayo mag-expect ng mataas na grado. Okay? So, kung hindi nyo naman po nare-reach yung half ng score nung bawat pagsusulit na yun, so ibig sabihin, mababa o bagsak po ang inyong scores. So, kahit po almost perfect nyo po yung exam, kung hindi nyo po nakakalahati yung mga scores sa mga gawain o pagsusulit, maguguyod po yun. Okay, so kung sakaling mag-reflect na po agad sa portal ninyo yung A-encode kung grades at may mga questions po kayo at gusto nyo pong makita yung transparency sa pag-compute ng inyong grado, willing po akong ipakita sa inyo. Okay? So, expect nyo na lang po na once na natapos ko po yung panibagong computation, i-encode ko na rin po agad-agad. Okay. So, ayun. So, muli isang mapagpalang umaga sa bawat isa at naway ang bawat isa sa atin ay nasa maayos na kalagayan. So, may mga nag-excuse dahil brown out sa kanila. Okay. So, itutuloy lamang po natin ang ating talakayan ukol sa iba't ibang gawaing pangkomunikasyon ng mga Filipino. So, nung nakaraang Huwebes, natalakay natin at nabigyan natin ng pagpapakahulugan ang komunikasyon, wika at kultura at kung ano-ano ang ugnayan nito. Nabanggit din natin o naipaliwanag na rin natin ang iba't ibang mga gawaing pangkomunikasyon ng mga Filipino tulad na lamang ng tsismisan, umpukan, pagbabahay-bahay, pulong bayan at talakayan. So, recall na muna tayo. Ano nga ba ang kaibahan ng tsismisan sa umpukan? Ano ang pagkakaiba ng tsismisan at umpukan? Yung nagiging paksa po. Ano yung paksa? Ano yung pagkakaiba nila sa paksa? Okay, nagtataas ng kamay si Mariela. Mariela? Paulit po yung question. Ano ang kaibahan? Anong pagkakaiba ng tsismisan sa umpukan? Ma'am, yung chismisan po, yun po yung pag uumpok-umpok din po ng mga tao sa bawat bahay, mga magkakapit-bahay, pinag-uusapan nila yung mga buhay ng kanilang kapitbahay din po. Yung umpukan naman po, maaari pong gawin ito sa klase sa pamamagitan ng pagbibilog at parang pag-share ng mga ideas sa kaklase mo or sa mga kaibigan mo. Tapos, iba't iba yung mga paksa na ginagamit nila, maaaring about sa pag-ibig, about sa pag-aaral, or sa ibang bagay pa po. Okay, so napakahusay, Mariela. So, kaya ng sabi ni Erica at Mariela, nagkakaiba lang yung
umpukan sa tsismisan pagdating sa kanilang paksa. Kasi nga, ang tsismisan umiikot lamang o ang pangunahing pinag-iikutan lamang ng kanilang pag-usap-usap ay patungkol sa buhay ng may buhay. Subalit ang umpukan, napakalawak ng maaari niyong pag-usapan. So, gaya ng sabi ni Mariela, maaaring dumako ito sa patungkol sa pag-ibig, pag-aaral at kung ano-ano pa. So, maaaring seryosong talakayan, biruan, asaran, o maaari ding maganap ang tsismisan sa umpukan. So, yun yung pinakapangunahing pagkakaiba ng tsismisan at umpukan. So, ano nga ba, ano naman ang nangyayari sa isang talakayan? Okay, kapag sinabi naman nating talakayan, ano naman ang nangyayari doon? Wala na bang ibang magre-recite? Si Mariela na lamang? Sino pa? Pag sinabi natin talakayan, okay, Erica. Erica Alarin. Erica? Ano ang nagaganap sa isang talakayan? Patungkol saan ang kanilang pinag-uusapan? Okay, sa isang talakayan, ang nagaganap lamang doon ay pagpapalitan ng ideya ng isa o dalawa ng higit pa sa dalawang kalahok. Okay, sa patungkol sa isang paksa. So halimbawa na lamang natin dyan ay mga debate o mga komperensya na kung saan nagpapalitan sila ng kanilang opinion o kuro-kuro ukol sa isang paksa. Okay, sa pulong bayan naman, ano ang nagaganap? Anong meron sa isang pulong bayan? Diyan pa ba kayo? Okay, iba. Ito po yung marugdog na usapan tungkol po sa pamayanan. Okay. So, ito'y usapan ukol sa isang pamayanan o komunidad. So, ang nangyayari sa pulong bayan, nagtitipon-tipon sila, lalong-lalo na sa yung mga kinatawan o leader ng bawat, halimbawa, bawat barangay, nang sa ganun ay pag-usapan yung mga suliranin o mga problema o mga programa na mayroon ang isang lugar, pamayanan o bayan. Okay. So sa pagbabahay-bahay naman, anong meron doon? Okay, Mariela. Sa pagbabahay-bahay naman po, ma'am, ito po yung pagpunta ng mga, for example po, yung parang pagpunta po ng mga ahente para po malaman nila or parang introduce nila yung mga produkto or mga gamit or mga bagay na binibenta nila para malaman din po ng mga tao or para mas makahikayat pa po sila ng mga ibang tao. Para din po sa census, pag nagbabahay-bahay po, para malaman nila yung mga bilang kung ilan yung mga tao na nandun sa mismong bahay. Okay. So, tama yung sinabi ni Mariela. Yun yung mga halimbawa ng mga pagbabahay-bahay. So, sila ay dumadalaw o pumupunta sa bahay-bahay sa isang pamayanan. So, napakaraming mga purpose o layunin kung bakit sila nagbabahay-bahay tulad na lamang ng mga halimbawang nabanggit ni Mariela. So, ngayong umaga, hapon na agad, no? Tatalakayin natin yung natitira pang dalawang gawaing pangkomunikasyon. So, dumako na tayo sa komunikasyong di verbal. Ito ay pagpapahiwatigan sa mayamang kalinangan.
Okay. So, sa gawaing pangkomunikasyon ng mga Pilipino, hindi lang umiikot ito sa mga verbal na pakikipag-communicate. Kumbaga, meron ding may mga pagkakataon din o madalas gamitin din itong komunikasyong di verbal. So, ano nga ba itong komunikasyong di verbal? So, kapag sinabi natin komunikasyong di verbal, ito'y paraan ng pagbabatid ng mga kahulugan o mensahe sa pamamagitan ng samot-saring bagay maliban sa mga salita. Ibig sabihin, ipaparating mo, ipapaalam mo yung iyong nais sabihin o mensahe sa pamamagitan ng iba't ibang bagay maliban sa paggamit ng salita o verbal. So, napakaraming maaaring uri ng komunikasyong di verbal. So, nandyan yung paggalaw ng kahit na isang bahagi ng katawan, okay, yung pagtaas ng kamay, pagkibit ng balikat, okay, komunikasyon ng mga galaw o kombinasyon ng mga galaw ng ilang bahagi ng katawan. So, kapag nagsasabay yung ating ekspresyon ng muka at kumpas ng kaligiran ng pagsasalamuha, kasuotan at burloloy sa katawan at iba pang simbolismo tulad ng kulay. So, isa-isahin natin yan. At yun nga, ito ay mga uri ng komunikasyong di verbal. So, unang-unang uri ng komunikasyong di verbal ay komunikasyon sa pamamagitan ng aksyon o galaw. Ito'y tinatawag na kinesics sa Ingles. Okay, so ano nga ba ang kinesics o komunikasyon sa pamamagitan ng aksyon? Ito'y pag-aaral ng kilos at galaw ng katawan. Dahil nga may kahulugan yung bawat paggalaw ng iba't ibang bahagi ng ating katawan. So, unconsciously o aware man tayo o hindi, kapag may ginagalaw tayong isa o dalawa o higit pang bahagi ng ating katawan, ito'y may ipinapahayag o kino-convey na ibig sabihin. So, maaari nating i-consider dito bilang kinesics ay ang expression ng ating muka, galaw ng ating mata, kumpas o galaw ng ating kamay, at tindig o postura. So, halimbawa na lamang, itong panlalaki ng mata, anong nais i-convey nito, ipahayag kapag nanlaki ang ating mga mata? Yes, Mariela? Maaaring nagulat po, ma'am. Wala pala akong naririnig. So, kapag nanlaki yung ating mga mata, posible, wala talaga akong marinig. So, okay, kapag nanlaki yung ating mga mata, posibleng tayo ay, unang-una dyan, ay tayo ay nagulat. Okay? O nagalit, nahindik, natakot, o nagtataka. So, normally, kapag nanlalaki yung mga mata natin, yan yung mga possible na ibig ipakahulugan o ibig sabihin. O, kapag nagtaas naman tayo ng kilay, mga attitude. Okay? Attitude ko, girl. Okay. So, posibleng ang ibig sabihin ng ating pagtaas ng kilay. So, bukod sa pagsusungit, ayan, pangiisnab. So, kailan nga ba nangangahulog ang pangiisnab, ang pagtaas ng kilay? So, halimbawa, may nakasalubong kayong madalas yung mga nakasakay sa truck, yung mga construction worker, diba? Kapag ikaw ay medyo attitude na girl, pag sinabihan ka ng, hi miss ganda, diba? So, paraan mo ng pangiisnab, so, minsan nagtataas tayo ng kilay. So, yun. Maaari ding ito yung pagtutol. O, hindi pag-agree doon sa sinasabi ng iyong kausap o panlalait, pangmamataas. So, yun yung mga possible na ibig sabihin ng simpleng pagtaas ng kilay. So, depende yan sa konteksto ng inyong pinag-uusapan. Next, pagkunot ng noo. Kailan nga ba kumukunot ang ating noo? So, maaaring kapag tayo ay naguguluhan, kapag tayo ay nayayamot, nababagot, okay? At kapag tayo ay nag-iisip ng malalim. So, yun.
At pagkagat ng labi, kailan nga ba natin unconsciously na kinakagat yung ating mga labi? So, kapag tayo ay nagsisisi, madalas kapag pinagalitan tayo, di ba? Kapag iniiwasan nating maluha o maiyak, ang ginagawa natin ay sinasaktan natin ang ating sarili sa pamamagitan ng pagkagat ng labi. Okay, kapag tayo ay nasaktan o nagdadalamhati. So, pero may mga pagkakataon na, gaya nung nasa larawan, ang pagkagat ng labi ay isang paraan ng pang-seduce. Okay, seduction. Okay, next, pagmuso. So, kailan nga ba tayo ngumuso? Kailan ngumuso yung madalas gumawa nito mga bata, mga baby. So, unang-una kapag tayo ay nagtatampo, kapag hindi naibigay yung gusto natin, hindi nagawa yung gusto natin. So, kuso tayo ngumuso para iparating na tayo ay nagtatampo. O kapag may itinuturo, kapag tamad na tayong magsalita, kapag tamad na natin ibigay yung direksyon, ginagamit na lamang natin o ngumunguso na lamang tayo kung nasaan yung bagay na iyon. Okay. So, yun lamang yung mga ilan na mga aksyon o galaw ng ating mga katawan na may ibig sabihin. So, halimbawa, karagdagan pa yung pag-ibit ng ating balikat. Okay. So, ibig sabihin, hindi natin alam. Okay. Pagtango, ibig sabihin tayo ay sumasang-ayon. O, diba? So, may mga ibig ipakahulugan yung bawat paggalaw ng bahagi ng ating mga katawan. So, yun yung sa komunikasyon sa pamamagitan ng aksyon o galaw o tinatawag na kinesics. Susunod ay ang komunikasyon sa pamamagitan ng oras o tinatawag itong chronemics sa Ingles. So, ano nga ba itong komunikasyon sa pamamagitan ng oras? So, tayong mga tao kasi, karaniwang may iniuugnay tayong mensahe sa paraan ng paggamit ng oras. So, may ibig sabihin yung panahon ng pakikisalamuhan natin sa isa't isa. Okay? So, halimbawa, ako, kausap ko kayo, ang bilis kong magsalita, para akong nagra-rap, ibig sabihin, maaaring inyong isipin ako ay nagmamadali o baka ako ay may kailangan pang gawin kung kaya't binibilisan ko yung aking pagsasalita. So, yun, na ini-interpret natin o may ibig sabihin nga yung o kahulugan nga yung panahon ng ating pakikisalamuha. So, ganito rin, usong-uso to ngayon sa ating mga kabataan, sa chat na lang. Okay? So, sa chat o sa messenger o, 'di ba? Kapag hindi ka agad na-replyan, hindi agad siya nag-reply, inabot ng isang oras yung bago siya mag-reply sa'yo, iisipin mo na, baka busy lang siya o baka may ginagawa siya, di ba? So, binibigyan natin ng pagpapakahulugan yun. Pero kapag araw-araw na yun, na ganun, hindi ka na nire-reply o matagal ka niyang replyan, consistent na yung pagiging matagal niyang pag-reply sa'yo, ibig sabihin, iisipin mo, i-interpret mo na baka hindi ako importante, hindi ako ang priority, diba? So, may iniuugnay tayong kahulugan dun sa paraan o panahon ng pakikisalamuhan ng isang tao sa atin. So, yun yung chronemics. At susunod ay ang komunikasyon sa pamamagitan ng lugar at kaligiran ng aksyon. So kanina, action lang, yung mismong galaw lang. Ngayon naman, yung lugar kung saan ginawa yung aksyon at kung ano yung nature ng action na yon. So, ano nga bang meron dito? So, nagkakaiba-iba o nagva-vary yung interpretation natin o pagpapakahulugan natin sa isang aksyon kung saan ito ginawa. Malinaw? So, halimbawa na lamang, gaya ng nakasaad sa libro, kapag tayo ay nagbabasa ng aklat sa loob ng silid-aralan o sa paaralan, iisipin ng makakakita sa atin na tayo ay nag-aaral, tayo ay nagre-review para sa pagsusulit. So, maaaring yun ang magiging iisipin nila. Pero kapag tayo ay nagbabasa ng libro sa halimbawa sa parke, sa mga pasyalan, iisipin ng mga makakakita sa iyo na baka paraan mo lang yon para hindi ka mainip o baka mahilig ka lang talagang magbasa, 'di ba? So,
iba-iba yung interpretasyon ng isang aksyon depende kung saan ito isinagawa. Okay. So, isa pang halimbawa dito, sabi yung pag-iyak sa loob ng sinihan habang nanonood ng isang drama. So, maaaring ang isipin sa iyo ng mga nakasabay mong manonood ay masyadong mababaw ang iyong mga luha o baka nadala ka lang talaga ng mga eksena, di ba? Pero kapag ikaw ay umiyak sa harapan ng dalampasigan o ng dagat, ang iisipin nila sa'yo, baka may mabigat kang pinagdaraanan, di ba? So, nagiging iba yung interpretasyon nila sa pag-iyak. Depende kung saan ka umiyak. Okay? So, yun yung komunikasyon sa pamamagitan ng lugar at kaligiran ng isang aksyon. Next naman ay komunikasyon sa pamamagitan ng mga objeto o objects sa Ingles. So, kabilang dito ang lahat ng sadya at hindi sadyang pagpapakita ng mga objeto tulad ng mga alahas, damit, aklat, disenyo ng bahay at iba pa. So, kung ikaw ay isang maborloloy na tao, di ba? Madami kang halimbawa, madami kang alahas mula ulo hanggang paa. Ang interpretation nila sa'yo, maaaring ikaw ay isang mayamang tao o baka mahilig ka lang talagang mangolekta ng mga alahas. Okay? Sa pananamit din, so may ibig sabihin din yung ating mga sinusuot, di ba? So kapag tayo ay naka-formal attire, o di ba, tawag dito, naka-dress o mga formal attire, iisipin nila baka magdadalo ka sa isang mga formal o mahahalagang events. Pero kung ikaw ay naka-shorts, naka-pajama, naka-t-shirts lang, naka-pantalon lang, maaaring ang isipin nila sa'yo, ikaw ay baka gagala ka lang, baka mamamalengke ka lang. So, ayun, nagkakaroon din ng variation o iba yung pagpapakahulugan nila. Depende sa ating mga isinusuot. Sadya man ito o hindi sadya. Okay. So, ayan. So, pwede pa nating idagdag dyan yung pagsusuot natin ng mga branded. So, halimbawa, ikaw yung tao na lahat ng gamit mo ay branded. Lahat ng gamit mo, mga kilalang brands yung tatak. So, isang pagsasalamin yun na ng iyong estado ng pamumuhay. Diba? So, maaaring ikaw ay isang mayamang tao. So, may ibig sabihin din yung mga isinusuot natin sa man o hindi. Next ay ang komunikasyon sa pamamagitan ng espasyo, space, o tinatawag itong proxemics sa Ingles. Ito ay pag-aaral ng komunikatibong gamit ng isang espasyo. So sa Ingles, sa kanluraning mga bansa, ang proxemics ay isang napakalawak na uri ng komunikasyong di-verbal. So, may mga ibig sabihin sa kanila yung espasyo ng kanilang pakikipag-usap. Dahil sa kanilang mismong, ayun na lang mismo sa kanilang konteksto, sa kanilang kultura. Pero pagdating dito sa ating mga Pinoy o dito sa Pilipinas, hindi ganon kahalaga o hindi ganon ka big deal sa atin yung espasyo ng pakikipag-usap o pakikisalamuhan natin sa isa't isa. Though tayong mga Pinoy, prefer natin o mas sanay tayo na magkakalapit tayo, yung magkakadikit tayo, kitang-kita mo yung mukha, rinig na rinig mo yung kausap. Pero hindi nga ganoon ka-big deal para sa atin. As long as naririnig mo, as long as nakikita mo yung kausap mo, enough na yon para sa ating mga Pinoy. Unlike sa ibang mga kanluraning bansa na may ibig sabihin yung bawat espasyo ng kanilang pakikipag-ugnayan. Okay. At susunod ay ang komunikasyon sa pamamagitan ng kulay o tinatawag nitong colorics sa Ingles, kung tama. Okay, so ano nga ba tong colorics na to? So may iniuugnay tayong kahulugan sa bawat kulay, di ba? Kapag
tayo ay naka-all black mula ulo hanggang paa, iisipin marahil ng ilan sa inyo, yung tao na yun ay nagdadalamhati o baka talagang mahilig lang siya sa itim. O kapag ikaw ay naka-red naman, 'di ba? Kinakantahan ka ng happy birthday, 'di ba? So, maaaring ikaw ay may birthday mo o maaaring ikaw ay in love o maaaring trip mo lang talagang magsuot ng pula. So, may iniuugnay tayong ibig sabihin ng bawat kulay. At ang bawat kulay din sa ating kultura o tayo sa ating mga Pinoy ay may sinisimbolo. So halimbawa na lamang sa ating watawat. Kapag nakataas ang pula sa ating watawat, ito ay nangangahulugang Nakikidigma po. kapag nakataas ang pula sa ating watawat, maaring ito'y nangangahulugang war, gera, kaguluhan, di ba? Sinisimbolo nito ang gera o kaguluhan. Kapag nakataas naman ng kulay asul, ito'y sinisimbolo ng kapayapaan. So may sinisimbolo yung bawat kulay. So sa politika din, sabi dito, kapag dilaw, ang ating pumapasok ay mga Aquino. Diba? Nagsimula ito kay Cory Aquino hanggang sa kanyang mga sumunod na hanggang sa kanyang anak na si Benigno Aquino. So sila ay tinatawag na dilawan. Okay. So ayun. May ibig ipakahulugan din yung bawat kulay. Depende sa kultura ng isang lugar. So sa atin maaaring iba yung kahulugan ng bawat kulay sa ating mga Pinoy, iba rin sa ibang bansa. Okay? So yun yung sa komunikasyong di verbal. At alam nyo ba na napakalaki ng epekto o kabuo ang epekto ng komunikasyong di verbal sa ugnayan o sa komunikasyon ng isang tao. Okay, so sa 100%, 0.07 lamang ang nakalaan o naka-allotted sa verbal. And the rest ay sa komunikasyong di verbal. So bakit nga ba napakalaki ng inilalaan na porsyento sa komunikasyong di verbal? Kasi nga mas nauunawaan natin yung isang bagay hindi lang sa gamit nitong mga salita, kundi dun sa kung papaano ipinahayag, yung emosyon, yung ekspresyon, yung paggalaw, pagkumpas ng mga kamay, mas nagbibigay ng impact doon sa nais iparating ng isang tao. At kung mapapansin din ninyo, mas ginagamit natin yung ating mga mata kapag tayo ay nakikipag-communicate kaysa sa ating tenga. Mas naiintindihan natin, mas nararamdaman natin, mas nauunawaan natin yung sinasabi ng ating kausap kung sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng komunikasyong di verbal. Kung kaya't malaki pa rin yung kabuoang epekto ng iba't ibang uri ng komunikasyong di verbal sa isang komunikasyon. At ang panghuling gawain pangkomunikasyon naman ay ang mga ekspresyong lokal. Ito ay mga tanda ng matingkad, masigla at makulay na ugnay at kwentuhan. So ano nga ba itong mga ekspresyong lokal? So tayong mga Pinoy, marami tayong mga kilalang ekspresyon. So ito yung mga salita o pariralang nasasambit ng mga Pilipino dahil sa bugso ng damdamin, kagaya ng galit, yamot, gulat, pagkataranta, takot, dismaya, tuwa, o galak. So, maraming mga halimbawa ng ekspresyon na binabanggit tayong mga Pilipino. So, unang-una na dyan ay yung naku po. Okay, so, meron yang variasyon na inaku po, naiku po, o nako. So, ito'y nangangahulugan o galing sa salitang inay ko po o ang
pagpapakahulugan dyan ay ang pangangailangan ng tulong sa nanay. So, kaya, naku po. Next ay yung sa Sus Mariosep at Diyos ko. So, ang Sus Mariosep ay yung pinaikling Jesus, Maria, at Joseph. Okay, at Diyos ko. So, ayan. Sumasalamin tong mga expression na to sa pagiging ang tawag dito? Religious ng nating mga Pilipino. So, ayan. At napakarami pang iba, katulad ng ano ba yan o anyamoten sa Ilocano. So, kailan nga ba natin nababanggit tong ano ba yan o anyamoten? Kapag ang tawag dito? Nadidismaya tayo, kapag naiinis tayo, kapag hindi natin nakuha yung isang ina-expect nating outcome, di ba? Ano ba yan? Anyamoten. Ano pa? Ewan ko sa'yo, ambot sa imo, 'di ba? Kapag naiinis ka na, nakukulitan ka na, makulit yung kausap mo, 'di ba? Hindi ka niya maintindihan o hindi mo siya maintindihan. So, ewan ko sa'yo. At napakarami pang iba, depende sa iba't ibang panig na lugar dito sa ating bansa. So, dito sa Pangasinan, ano bang madalas sabihin? Ako, ganun ka. Ano sa mga expression dito. Okay. So, madalas tayo ding ngayong kasalukuyang henerasyon, nagiging expression na rin nila o natin yung pagmumura, di ba? Ng mga kabataan ngayon nakararami, puro mura na lamang yung ginagamit nilang expression. Pero marami-rami na rin ngayong nauusong iba't ibang expression tulad na lamang ng charot, arot, sait, awit, di ba? Hakdog, di ba? So, naging umuusbong yung mga ganong ekspresyon nating mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga kabataan ngayon, lalong-lalo na sa social medias. So, para sa inyong gawain sa linggong ito, ang gagawa kayo ng isang trivia video. So, ano nga bang nilalaman ng trivia video na yun? So, ipopost ko yung mechanics at pamantayan. So, ipapaliwanag ko na lamang muna pansamantala ngayon. Kapag sinabi na, ano nga bang meron dun sa inyong gagawing trivia video? So, sa inyong trivia video, pipili kayo ng isang ekspresyong lokal o mga popular na ekspresyon ng mga kabataan ngayon. So, maaaring yung mga nabanggit kanina, yung mga charot, at iba pa. So, okay lang kung maulit-ulit, pero mas maganda kung ikaw lang yung gumamit ng expression na yon. So, yun nga, yung expression na yon, yung ibig sabihin ng expression, at kung may mahanap kayong datos, kung sino ang nagpauso o kung saan nagmula yung expression na yon, kung lang naman, optional lang yon. At pang-apat, kung saan madalas gamitin yung expression na yon. Okay? So, yun yung nilalaman ng inyong trivia video. So, maikling video lang yon. So, mga 1 hanggang 3 minuto, okay na yon. So, ipopost ko nga yung mechanics at pamantayan. Okay. So, may mga tanong po ba? Kung may mga tanong, paki-type na lamang po. Baka hindi ko po kasi kayo marinig. Natutuluyan na ata to. Okay. So, kahit anong wika, okay po. Kahit na anong wika yan, ekspresyong lokal sa iba't ibang panig ng bansa, kahit na anong wika ang inyong gamitin. So, maaaring mapa-Ilocano yan, mapapangasinan, o Bicolano, mga Cebuano, okay lang. Kahit na anong wika.
Okay. Pero ang pagpapaliwanag nyo pa rin ay Filipino ha. So, yung expression lang, expression lokal na lamang ngayon. Okay. May tanong pa? So, individual po ito. Okay. Post ko po sa Huwebes ang mechanics at pamantayan ng inyong trivia video ukol sa mga ekspresyong lokal o ekspresyong popular dito sa ating bansa. Okay, so kung wala na po kayong mga katanungan, yun lamang po para sa umagang ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig at partisipasyon. Mag-iingat po ang bawat isa. God bless po.